pangarap, mga liwanag at dilim sa kapanahunan ng kadiliman marahil ay maraming nagdurusa. Maraming nagtatahimik ngunit napapahamak. Oo, naninira ang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Noli, mitang. Halika na, tuklasin ang mundo ang puno ng isip amin. Halika na, tuklasin ang mundo ang puno ng isip amin. Bata na parang ka, tukuan, luhaan, nasaktan, sugat, tanang kamay, di alam ang gagawin. Pwede bang magpalaya ka ng mga takot sa iyong isip na pilit dinidikit ng kamatayan? Oh, di ka nag-iisa. Huwag hahayaang magkanya sa iba. Ikaw walang sala. Halika na, tuklasin ang mundo ang puno ng isip amin. Halika na, tuklasin ang mundo ang puno ng isip amin. Halika na, tuklasin. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya, parang walang problema. O di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalyan luwagi ng binundok, sa isang malaking bahay nakatira si Don Santiago de los Santos na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan, Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin niyo? Naturalmente, si Don Tiago ay napakayaman, hindi na niya alalahanin pa ang gumastos ng galis. nahahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasiyahan sila habang nagpapalitan ng mga kuro-kuro at biruan. Sa isang banda ay makikita sina Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego, si Padre Sibila na kura ng Binondok, si Ginoong Leruja at si Teniente Guevara. Kumpara sa mas maraming mga nasa kabilang banda, mas maingay pa ang usapan ng apat na nabanggit. Pinakamaingay si Padre Damaso. Nakakayamot ang bansang ito. Tatang iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio ang nakatira. Ayaw ko talaga sa mga Indio. 2 taon ako nagsilbi at nagtiis sa pagdilindil ng kanin at saging sa San Diego bilang pora paroko. Ngunit nung umalis ako ay iilang matanda at hermanos terceros ang nagatid sa akin. Mawalang utang ang loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng isang bubong ng isang Indio. Tama siya, Rebeli. Siya baka magdantol sa Kapitan Tiago. Huwag kayong maglala. Matagal lang hindi tinuturing ni Tiago ang sarili niya bilang isang Indio. Madaling malaya siya sa ganoong mga walang galang na tao. Sigurado naman ho, hindi naman kasing saklap ang nangyari sa inyo ang sa amin. Naku, pagsayang ka lang ako ng pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi ikaw lang sa mga handaan at matutulog na hindi nasisiyahan. Mga Gino, sinilulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan si Don Rafael Ibarra. Sino kayong binatang kasama ni Don Santiago? Kinagagalak po kayong lahat na makilala. Aba! Padre Damaso! Ang kora ng San Diego. Ikinagagalak po makita muli ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nakakamali ata ko. Patawad ho rin siya. Hindi ka nagkakamali. Ngunit hindi ko kailanman naging matay na kaibigan ng amo mo. Kung ngayon na ikaw pala ang anak ng masirang si Don Rafael Ibarra, sana'y ang kasiyang na pag-ayit ng iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Masasabi ko na isa sa kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta tayo sa hapag. Handa na ang hapunan.
bangon ko, Padre Damaso, higit lang yung karapat dapat sapagkat kayo ay kumpresyon ng pumanaw na ginang ng may bahay at malapit na kaibigan, dikit na nakatanda at mataas ang patungkulan at kapangyarihan. Hindi naman po katandaan, Patrick Sibil. Sa palagay ko ay nalalapat na kayo dahil kayo na ang pula ng bayan ito. Sumusunod lamang ako sa mga pinag-uutos. Hindi ko inuutos, hindi ko inuutos. Oras na ng hapunan at gaya ng inaasahan, tinola ang ipinahanda ni Kapitan Tiago. Nagpasahan na ng ulam. Ang mas masaklap ay puro leeg at pakpak ang natira kay Padre Damaso habang sa iba ay puro naman hita. Dahil sa sobrang inis ay humigop na lamang siya ng sabaw at tinurog ang papaya ng may malakas na tunog mula sa pinggan. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang inakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po yan ay parang ang aking bayan ang tila nakalimot sa akin. Totoo ba yan, Andre? Opo, Doña Victorine. Kahit kailan hindi ko nalimutan ang aking bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano ang para sa iyo na pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ko, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya ay wala akong naibigan kundi ang ating bayan. Pagkatapos ko kasi mabasa at mapag-aral ng kasaysayan at kultura ng isang bansa, ay nakalimutan ko na rin ang magagandang alaala sa bansa niyo. Kung ganon, isa kang hangal, Iho. Bakit ka pa nasayang ng pera upang pumunta sa Europa kung wala ka nang nagustuhan? Ang iyong pinag-aralan ay alam naman ng kahit sinong mag-aaral na tanongin mo sa ating bansa. Hindi na pa matipigilan umalis. Sana'y mahintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka na niyang hinihintay. Umanhin, ngunit malaga ang katabuin. Muchas gracias sa kampungan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. Patubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Nakita ninyo? Minsan ay napakasama na nagiging dulot ng pagpapadala ng inyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo at ituturing na ang sarili bilang mas mataas. Nawawalan sila ng gana! Binata, mag-iingat ka sa mga lihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Ipagpatawan niyo, sa wari ko'y napamalas yung aking ama. Ngunit sa aking pagkakapatid ay wala ako o aking ama ng mga lihim na kalaban. Hanggang sa huling hininga ng iyong amang si Don Rafael, hindi siya makapaniwalang mayroon pala siyang nagtatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-alinlangan sabihin sa akin ang nangyari sa aking ama. Ngunit bakit siya nakulong sa piitan? Anong kasalanan ang ginawa niya? Ngunit huwag kang mag-alala. Ang mabulok sa bilangguan ng bansang ito ay maituturing na kabayanihan. Ang iyong ama, gaya ng alam ng mundo, ay isa sa kagalang-galang na tao sa buong San Diego. Ngunit kinaiinisan at kinamumuyan rin siya ng iba sa kanyang kababayan dahil siya ay may naiibang filosofiya mula sa nakakarami. Pinapalagay ng mga kaaway niya na siya ay isang erehe at pulbustiro. Mula sa pulpito ng simbahan ay ikinakalat ni Padre Damaso ang ganitong mga pasaring kahit wala namang pangalang nababanggit. Wala nang masigit pang bobo sa mga taong nagkukunwaring matalino. Yung mga tao kasing nagmamarunong sa pamamalakad ng pamalaan, gayon wala naman silang alam. Kaya kung kayo ay tumutulad sa mga ganito ay magsisi na kayo. Hindi dapat nakikialam ang mamamayan sa pamamalakad ng pamalaan, lalo na kung siya ay mangmang at walang pinag-aaral gaya ng iba. Minsan ay may isang altelyero na nangungulikta ng tributo sa mga mamamayan. Ang altelyerong ito ay mangmang at hindi marunong magbasa at magsulat. Isang araw, isang bata kasama ang kanyang kapatid ang nanloko sa kabisa. Ginoo, maaari mo bang basahin ang laman ng sulat? Malis kasi dinaan ko kung ayaw mo makulong sa kwartel. Talaga ba? Ipakukulong mo kami? Basahin mo muna ito. Ano ka ba? Hindi yan makakabasa dahil mas matalino pa ang kanyang tiyan kaysa sa kanyang ulo. Malapatan na bata! Nakita ng ama mo ang nangyari kaya sumaklolo ito sa mga bata. Bawa ka sa mga bata, Ginong Kabesa. Huwag mo sinasaktan. Malis ka dito, tanda! Ako na po, Ginong Kabesa. Ano dapat sa'yo? Nakita iyon ng mga tao. Sinakluluhan nila ang artelyero at dinala sa pagamutan. Kinalaunan ay namatay ang artelyero na siyang ikinakulong ng iyong ama Ibarra. Lumabas ang kanyang mga lihim na kaaway kasama na si Padre Damaso. Ngayon ko lang nalaman ang nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit ng sinapit ng aking ama. Patawad, ngunit kailangan ko na umalis. Ipag-ubay ko na lang kay Kapitan Tiago ang mga nangyari para kanya makwento. Paalam, Ginoong Ibarra. Gracias, Senyor. Nabusog kaya ang mga bisita sa handaan, Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago. Nabusog sila sa dami ng iyong handa.
Nakalulungkot lamang at kailangang umalis agad ni Ibarra sa gitna ng kasiyahan. Larita, O siya, iwanan ko muna kayong magamat ako mag-ayos ka sa kusina. sige. Tila yata may bumabagabag sa inyong kalooban, Ama. Meron nga po ba? Walang anuman, Iya. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon at binigyan niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit sa waking ko'y mas masaya sana tayo kung ang iyong inay hindi nawala ng maaga. Papa, huwag ninang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Panigurado ay pagod na kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at binigyan niya ako ng mabait at magandang anak katulad niya. Kung buhay lamang talaga si Pia, ang kaligayahan ko ay paniguradong buong buo. O siya, dito na ako. Magpahinga ka na, Papa. Naalala pa noon ni Kapitan Tiago ang mga larawan ng nakalipas. Nawala lamang ang saya sa kanyang mukha nang maalala niya ang pagkamatay ng kanyang kabiyak. Namatay ito dahil sa hirap sa panganganak kay Maria Clara. Ay, buhay! Oh, Pia! Aking mahal na esposa. Naway makapiling ng lumika ang inyong kaluluwa. Sumalangit ka nawa. Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang umaga, Tia Isabel. Nais ko mo sa Maria Clara. Huli ka. Kumusta si Baha? Salamat naman at muli kang dumalaw sa aming tahanan. Magandang tanghali, Kapitan Tiago. Nais ko mo sa iyong may mahal, anak. Abay, sige. Isabel, sunduin mo siya sa kwarto at malamang at nag-aayos iyon o nahihiya. Maswerte ako at ipagkasunutan natin mga magulang. Kung hindi ako makita ng isang katulad mong babae. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay nabiyad mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos sa aking sinisita. Pagpapangarap na ito. Sinungaling, hindi ako makapaniniwala na sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda at ibang dilag sa iyo. Dahil nasa panlasa ng tao. Ito ay naroon sa tao sumusuri na pinagkaran. At mula sa aking puso, ikaw lang aking ibig. Patawad aking sinta. Ngunit kailangan kong lisanin iyong piling. Bukas ay tudos ko sa tos. Naintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at mag-isa. Paalam, Maxime naman. Patnubayan ka na walang may kapalit. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga din, Isabel, Maria Clara. Mukhang may papuntahan kayo. Saan ang tungo niyo? Pupunta kami ng Beaterio, Padre. Kukunin ko lamang mga natirang gamit ko doon. Sige, Uben. Pakusapin ko lang ang iyong ama. Naway ligtas kayo makapaglakbay. Muchas gracias, Padre. Patay, anong sadya ninyo? May sasabihin ako sa iyong importante. Doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. At nang matapos ang pag-uusap nila, Tandaan mo nang mabuti ang mga sinabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Naintindihan ko ho, Padre, masusunod ang iyong kahilingan. Sinasabi ko na nga ba ang kahilingan ko rin ay masusunod? ngayon ay araw ng Todos los Santos. Alam niyo ba kung nasaan ang putong ng aking ama? Opo, senyorito. Nilagyan ko ito ng malaking cross upang hindi ko po ito makalimutan. Nakalipas na ang ilang oras, ngunit hindi pa rin nila makita ang puntod. Akala ko ba alam niyo yung kinalagyan ng putong ng aking ama? Pinsa po, senyorito. Alam ko naman po talaga yun eh. Di ko lang po talaga maintindihan kung bakit tayo nawawala. Ayun po, dyan po siya nakalibing. Magtanong kasi si Pulperio kung bakit gano'n kanyang puntod. Walang kala na po. Alam po ba ninyo kung nasaan ang malaking cross sa puntod na iyon na may pangalang Don Rafael Ibarra? Ay, yung cross sa puntod na may bulaklak, sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog iyon ng korang na malaki. Kung gayon, bakit minukay ang bangkay ng aking papa? Saan mo dinala ang bangkay? Inutos po ng korang na malaki na ilibig siya sa libingan ng mga insek. At ginawa mo naman ang sinabi niya?
Hindi po, mabigat noon ang bangkay niya at malakas ang ulan. Kaya nilagak ko muna sa ilog ang bangkay niya. Patawad po, senyor. Ikaw ba ang kumawa ng kapastasan, di ba? Ikaw! Kung ano man iyon ay sinasabi ko sa iyo ngayon pa lamang na wala akong alam tungkol sa mga sinasabi mo. Kung hindi ikaw ay sino? Sigurado akong hindi akong hinahanap mo, kundi ang pinalitan kong kura na si Padre Damaso. Patawad po, Rebensya. Para sa aking Senyor Ibarra. Hindi niya po alam ang kanyang nagagawa dahil sobrang galit. Napatawad ko na siya, ngunit para sa akin ay napakasakit ng kanyang sinapit. Hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Gabayan nawa sa nang may kapal. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio, magkapatid sa sakristan ng simbahan. 10 taong gulang si Basilio habang 7 taong gulang si Crispin. Crispin, hilahin mo ng mabuti ang tali. Magpahinga na muna tayo, kaka. Kanina pa tayo nagpapatunog ng kapana. Hindi pa pwede, mapagalitan tayo ng sakristan mayor. Oo nga pala, ilan daw ang susweldohin mo ngayong buwan? 2 reals na lamang, Crispin. Bayaran mo na kaya yung sinabi nilang ninakaw ko na gintos sa simbahan. Sige na, para hindi na sila manggulo at makauwi na ako. Naku, Crispin, 2 multa nang inabot ko sa sakristan mayor. At ang sabi nilang nagnakaw ka daw ng 2 unsa ng ginto. 32 reals iyon. Kumbagay, 32 kamay. Hindi sasapat ang aking sweldo sa hinihingi nila. Natatakot kasi ako eh. Napakasama kasi ng Kora at lalo na ang sakristang mayor. Napakasinungaling nilang lahat. Umuwi ka na lang, kaka. Alam ko namang paniniwalaan kanina, kaya ikaw na lang ang magsabi sa kanya. Sabihin mo na may sakit ako, kaya hindi ako makakauwi. Huwag kang magsalita lang ganyan, Crispin. At dumating ang itinuturing nilang berdugo ng simbahan. Ang Mga pasaway na bata! Kahit kailan kayo walang magawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, magmumulta ka ng 2 reals dahil sa hindi magandang tunog ng kampana. Hindi ka uuwi ng alas 8, kundi alas 10 na ng gabi. Ngunit huhulihin ako ng mga Guardia Civil. Wala akong pakialam, sasagot ka pa? At ikaw naman, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo inilabas ang unsang gintong ninakaw mo. Kahit kailan, wala kayong galang, pati simbahan pinagnanakawan nyo. Wala naman akong ninakaw na kahit ano eh. Wala naman akong... Sumasagot ka pa? Tama na po! Huwag mo kong pigilan! Huwag akong iwan, kaka. Huwag akong iwan. Crispin! Naku, sigurado akong matutuwa sina Crispin at Basilio sa inihanda kong ulam. Nakikita ko ng gutom na gutom sina Crispin at Basilio mula sa simbahan. Panigurado akong matutuwa si Crispin at maglalaway si Basilio kapag nakita ito. Nagugutom na ako, Sisa. Apa, ang sarap ng hinain mo ah. Matikman nga. Bago pa matapos ni Sisa ang sinasabi ay nakain na ng kanyang sugapang na asawang ulam. Wala na lang siyang magawa kundi ang pigilan ang luha. Aalis na ako. Hindi mo man lang ba hihintayin ang mga anak mo? Ang alam ko si sweldo si Basilio ngayon. Ganun pa. Ipagtabi mo ako ng 1 reals. Sige na at baka mahuli ako sa sultado na tinali ko. Wala nang nagawa pa si Sisa. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 pang tawilis at tiniis ang kanyang gutom dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa 3 katao. Nagulat na lamang siya dahil sa mga sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Inang! Inang! Buksan niyo pa ang pinto! Inang! Inang! Buksan niyo pa ang pinto! Inang! Jesus Mariosep, anong nangyari sa iyo, Basilio? Huwag kang mag-alala, Inang. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat at buhay siya. Bakit kaduguan? Ako'y tumakas sa kumbento. Ngayon lamang ako pinauwi ng sakristan mayor dahil hindi daw ako makakauwi kundi alas 10 na ng gabi. Bawal nang maglakad lang alas 9. Kaya't nung nakasalubong ko ang mga Guardia Civil sa bahay, pinagsisigawan ako ng Queen Bibi. Ako'y nagtatakbo.
Pinagtutukan po nila ako at isang pulo ang lumapis sa aking noon. Walang hiya talaga ang mga Guardia Civil, sadyang wala silang mga puso. Halika't gamutin natin ang sugat mo. Kakatulungan niyo po ako. Walang galang na bata! Magnanakaw! Tora, maawa na po kayo sa akin. Huwag ka nang magtago, angal! Kasalanan mo yan! Lapastangan ka! Tingnan natin kung hindi mo pa ibalik ang ninakaw mo! Kuya, inang, tulungan niyo po ako. Hindi ako ang nagnakaw, ang sakristang mayor po ang nagnakaw. Kahit kailan, napakasama mo! Napakasama ninyong magtapalit! Wala kang iyang bata ka! Hoy! Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw? Ako si Sisa, pero hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ilabas mo ang mga anak mo. Nakatakas ang nakakatanda mong anak. Nasaan yung mas bata? Hindi ko po alam, hindi pa siya nakakauwi simula kahapon. Kung gayon, ay ikaw ang isasama namin. Hindi ka makakalabas ng kwarto hanggang Bitawan niyo ako! ang mga anak mo. Bitawan niyo ako! Oy! Bitawan niyo ako! Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Bitawan niyo ako! Yan! Yan ka na babagay! Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Ako itinuturosan ng mga anak mo! Ito na ang mga mo. Di ba hindi naman magnanakaw ang mga anak ko? Hindi naman sila magnanakaw! Christine! Hindi naman sila magnanakaw. Hoy ikaw, pinapalaya ka na dahil wala na sa iyo mapakain ng gobyerno. Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Gusto ko! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Hoy, ikaw ang hinahanap ng bata! Hoy! Bumalik ka dito! Hindi ko kayanin ng anak. Basilio! Basilio! Sino gumawa sa inyo nito? Basilio! Basilio! Mahal ko kayo! Basilio!
Basilio! Crispin! Basilio! 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 Nasaan ka? Basilio! 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 Uwi na tayo. Wala na sasakit sa'yo. Ito ang mga lalaki sa inyo? Oo, napapagyan sa Kapag nakakabulabog ang inyo sa mga natutulog pa, huwag kayong maingat. Hindi ganyan ang mga dalagang pelikula nung kapanahonan namin. Magandang umaga mga Pilipino. Victoria, maaari ka bang umawit? Pero ayaw ko. Sige na, Victoria. Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawit? Ngunit malulungkot ang aking mga awit. Sige na, pumayag ka na, Maria Clara. Napapayag nila si Maria Clara. Kumanta na siya. Tahimik na nakinig ang lahat at walang pumalakpak. Natulala ang mga nakatingin sa kanya. Nakakapagtataka. Bago pa mag-undas, huling pinanda ito. Si Leon ay tumulong sa pagsalok ngunit nagulat siya sa tumambad sa kanya. Buhaya? May buhaya sa baklan nito. May buhaya! Ang bangkero ay kumuha ng lubid at tumalon sa Nahuli ng buhaya! Nakawala muli ang buhaya? Utang ko sa inyo ang aking buhay. Hindi ka dapat naging mapusok. Hindi nyo dapat biruin ang kamatayan. Paano kung ikaw ang napahamak? Kung napahamak ako at sinundan, piliin ako ng aking mga pamilya. Siya nga pala, anong pangalan mo? Magiting na bangkero? Elias po. Elias po, senyor. Mabuti na lamang at ligtas kayo. Topo! Topo! Nariyan na pala kayo, Ginoo. Pasok po kayo. Pasok. Ubo po kayo. Nais ko po sana magpatay ng eskwelahan at pag-alala na rin sa aking kasintahan. Matagal ko ng pangarap yan. Pangarap ng isang baliw. At iisipin ng mga tao na kayo'y baliw dahil kayo humihingi ng payo sa isang taong pinagkakamalan nilang baliw. Ang matatalino'y kapitan, kahit wala namang pinag-aralan at walang ibang ginawa kundi magsunod-sunuran sa kurat. Bakit hindi kayo humingi ng payo sa kurat o sa kapitan o sa iba pang may tungkulin? Maaari rin silang sundin, maaari rin hindi. Totoong makapangyarihan ng isang kura, subalit hindi ako lubos naniniwala sa mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang pamahalaan ay wala ng ibang pinakikinggan kundi ang kura. Sumusunod lamang ang mga kamay sa mga idinidikta ng mga isip. Hayo, huwag niyo munang gawin ang inyong plano hanggat di niyo pa lubusang natatanggap ang kasawian ng inyong ama. Mabigumay kayo, nakakatuwang gawin ninyo ang dapat niyo gawin. Naniniwala ko sa iyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan ko ang kura. Gracias, Senyor. Paalam, Ginoong Ibarra. Senyor, may gusto pong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala pero sabi niya kilala mo raw siya. Sige, papasukin mo siya. Ilyas! Tuloy ka! Di ko inakala ikaw parang darating. Tara, mag-usap tayo. Upo ka.
Patawad, senyor, ngunit dapat mag-ingat na kayo. Marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Marami pa silang mga nagtatago sa likod ng mga nakangiting mukha at mabait na katauhan. Isa na po ang taong madilaw kanina sa kanila. Hindi lang po ako sigurado kung sino sa iba sa kanila. Upang hindi kayo mapahama, kailangan di malaman ng inyong kaaway na kayo handa. Kung ang buhay lamang siya, ay malamang mapakinabangan pa natin siya upang matuto natin ng ibang kaaway. Ako dapat ang pasalamat dahil higtas mong aking buhay. Magkikita pa ba tayo muli? Oo naman, senyor. Kahit kailan ninyo naisip, kahit kailan niyo ako kailangan, may pagkakautang pa ako sa inyo at alam ko hindi pa sapat ang aking ginawa upang mabayaran niyo. Aalis na po ako. Paalam, senyor. Paalam, Elias. Ilang araw na ang lumipas pagkatapos magawa ang buong paaralan, ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming mga taga-alta de syudad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra. Puro papuri ang ipinukol ng alkalde sa kausap. Bakit hindi niyo pinagpatuloy niyo ang pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong tumulong sa kanya kagaya ng arkitekto at reberensya. Nakakatawa lamang ang mga taong kumukuha ng serbisyo sa arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang Indyo. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahang iyan. Subalit ang gusaling ipinapatayo ng Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto, ang paralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na siwali. Sandali lamang, Padre Damang. Magbabayan ang lahat! Ngayon pa lamang ay pinarusahan na ng ama ng isang ulupong ay sa loob ng bilangguan at ni walang may gaang. Wala kahit sino man tanging may pusta sa akin mo! Itong paring ito ang pinakaiwas-iwasan ko! Isang paring walang galang, walang utang na loob! Isa siyang demonyong nagbabanal-banalan! Siguro naman ay dapat siyang mamatay! Huwag, senyor. Huwag niyo hayaang sarili niyo magkasala sa Diyos. Makikita natin kung dugo o lusak ang magdadayo sa mga ugat mo! Wag! Para sa akin, maawa ka sa kanya. Pinapakilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares de Espadan. Siya ay inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at ang ikalihim ng lahat ng ministro. Buenos dias, senyor. Naparito ang Kapitan General! Kasinungalingan! Wala kayo at umupo. Sayang, kung maaga-agala sana ang pagkakasakit ni Clarita, nanilig mo ba ako yan? Sinasabi ko sa inyo, Don Santiago, nang aming pinsang ito ay kaibigan ng mga doktor. Saan niyo po kayo matatagpuan si Padre Damaso? Mailihan po ako na para sa kanya. Gusabayan ito siya ngayon at mamaya ipapait. Tingnan natin sila. Narito siya. Pinulsuhan ni Don Tiburcio si Maria Clara, tiningnan at dila at saka nagtanong ng ilan. May sakit, ngunit napapagaling siya. Gagaling ka, Clarita. Lakasan mo ang iyong loob. Ang sadya namin ay gamutin ka. Ipapakilala kita sa aking pinsan. Magpagaling ka, Clarita. Si Padre Damaso ay tuloy-tuloy sa katre ng may sakit at saka hinawakan ng kamay ng dalaga. Maria, anak ko, hindi ka mamamatay. Anak ko, Namangha si Maria Clara nang idilat ang kanyang mga mata dahil sa namalas ng anyo ni Padre Damaso. Padre? Samantala, si Elias naman ay kinakausap si Kapitan Pablo sa gubat sa Batangas. Huwag nating hayaang dumanak ang dugo, Kapitan. Alam kong tutulungan tayo ni Senyor Ibarra na mapaabot ang ating hinaing sa Kapitang General na malapit sa kanya. Hindi ako kumbinsido, lalo na't siya'y isang mayaman. Ang halos lahat ng mga mayaman ay walang ibang inatupag kundi ang magpayaman pa. Pagbigyan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng pagkakataong gawin ang mapayapang planong ito. Kung ito'y malisasagawa, may iwasan ng pagdanak ng dugo. At kung ikay hindi nagtagumpay, Kung gayon, ay ilalagay ko ang aking sarili sa iyong pamamahala. kung gayon ay pakilala mo sa akin ang mga kasama mo at ang kanilang mga sariling sinapit sa kamay ng napakalupit na Espanyol. At kung si Senyor ay pumayag, makukuha natin ang hustisya. Kung hindi naman, ay ako ang unang malalagas sa magsikang ito. Maghihintay ako, Elias, para sa kapayapaan at kalayaan. Magtagumpay ka sana sa iyong binabala. Paalam ko, Kapitan. Paalam, Elias.
Magkano ang ibibigay mo sa amin, Lucas? Sabi ko naman sa inyo, kung makakahanap kayo ng makakasama upang sa lakay ng kwartel, ay bibigyan ko kayo ng tigta 3 piso at 10 naman sa bawat kasama. Kung magtatagumpay ang pagsasalakay, ay tatanggap kayo ng tigi 100 piso lahat ay Don Crisostomo Isuro at sa inyo naman ay doble. Alam naman ninyong mayaman si Don Crisostomo. Sumasang-ayon ako. Wala talaga kayong ipinagkaiba sa inyong ama ng isang matapak. Bukas ay darating na ang mga armas na dala ni Don Crisostomo. Sa makalawa, ganap ng 8 ng gabi, magtungo kayo sa libingan upang tumanggap ng utos. May panahon pa kayo para makahanap ng makakasama. Paalam, Senyor. Ang papangit ng mga bahay nyo. Talaga mga Indio lamang ang maaaring tumira. At aba, ang walang galang, hindi man lamang magbigay tungkol sa mga makailitang katulad natin. Hindi katakatakang purong pangungutya ang maririnig mo sa mga praile tungkol sa kanila. Bakit ganyan kayo makatingin? Naiingit ba kayo? Kayo? Kaiingitan ko? At bakit? Kinaiingitan ko nga pala ang inyong kulo. Aba, napakagandang tanawin. Dalawang dumyang nag-aaway. Walang asal! Sabihin ko sa iyo, Donna Alpereza, hindi ako probinsyalang katulad mo. Aba, excelentissima, Senyora Pugo. Hindi nga nakakapasok ang mga Alperez, kundi yung mga pinaklon na tulad ng asawa. Aba, talagang ginaganit mo ko. Bumaba ka rito, wala kang galang. Isa kang hampas lupa, wala kang galang. Masampas lupa ka! Ay, paano ko sa ako? Bigla ako! Ay, paano ko sa ako? Bigla ako! Ay, paano ko sa ako? Bigla ako! Tigil na kayo sa ngalan ng Panginoon. Para kayo mga hayop, puro naman kayo dukadong tao. Nakakaya isipin na pati kayo mga taga-alta di syudad. Tumutulad na sa mga Indio. Hala, pagsisiyan ninyo ang mga kasalanan ninyo at siguraduhin ninyong magkukumpisal kayo. Entiendes? Si, Reverensya. At kayong nanonood, magsiuwi na kayo. Nandito na kayo, di nyo pa inawat. O Panginoong Diyos, patawarin niyo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Kalalaki mong tao, hindi mo man lang ako pinagtanggol? Alam mo naman na pilay ako. Kagaya ni Ibarra ay nagpunta ka rin pala sa maraming bansa. Marahil ang magkaparehas kami ni Ibarra ng hiling. Ngunit naputol ang kanilang usapan dahil sa pagmumukmok ni Doña Victorina. Linares, punta mo ang Alperez at hamunin mo siya. Bakit, Doña Victorina? Ano ang nangyari? Dahil siya at ang kanyang kirida ay niliba kami. Responsibilidad mo ipagtanggol kami. Kung hindi ay malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag kang mag-ingay, Doña Victorina. Kung gano'n, ano ang gusto mong mangyari doon niya? Ang pinsan ko si Linares ay hamunin ang Alperez. Kung hindi siya pumayag ay huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Bakit naiiyak si Clarita? Hindi siya nasabihan sa ating pagkakasundo. Na hindi si Ibarra papakasalan niya kundi si Linares. Si Padre Salvi ay nagmamadaling tumungo sa tahanan ng Alperez. Alperez! Alperez! Ngayon, yung masasaksihan ang kahalagahan ng mga bride. Isang babae ang nangumpisal na ngayong gabi. Ganap na ikawalo ay sasalakayin ang kwartel, papasukin ang kumbento at papatayin ang mga Kastila. Magkakaroon ng malaking pag-aalsa. Sino ang taong huhulihin ko? Puminahon ka. Ang dapat ay paghandaan ninyo ang pagtulaki nila. Padala ninyo ako ng 4 na Guardia Civil at pagsabihan ang mga bantay sa mga daungan. Mag-iingat kayo upang mahuli sila. Tungkulin niyo iyan sapagkat kayo ang tatanggap ng medalya kung sakaling kayo ay magtagumpay. Sana hindi niyo malimutan panggitin ang aking mga ginawa. Ito ang buong tapang ng laban at nag-utos sa mga kasamahan na tumakas. Ano ang ipinangako sa inyo ni Ibarra para sa lakayin ang kwartel kagabi? Yun ang inyong mga kasabwat, tayo ng mga bangkay. Kilala mo yan? Patayin ninyo ako kung tunay kayong Kristiyano. Lublub siya sa tubig hanggang magsalita. Hindi mo ba sasabihin? Wala kayong makukuha sa akin! Walang anumang nakuhang impormasyon at hindi napaamin si Tarsilo.
Hindi natagalan ng lalaki ang pagpapahirap at kalupitan hanggang sa napugto ang hininga nito. Malaki talaga ang nagagawa ng isang naninipunan sa pamahalaan, di ba? Dahil dyan ay nakakapaglamas-lasok siya sa kalaksyon ng Kapitan General. Unang pa lamang nung kita yan si Ibarra ay naniniwala na ako ng Diyos ng Pilibustero. Ano pala sabi ni Kapitan General sa kalagayan ni Crisostomo Ibarra? Iminugkahin ng pinsan kong si Linares ni Sherry tayo. Hindi. Clarita, iha, ikaw talaga ang dinalaw namin. Mabuti naman nakita kita. Kaya kami nagpunta rito ay para maupag-usapan ang mga hindi natapos pag-uusapan noon. Walang galang na po. Babalik na po muna ako sa akin sa iyo. O siya, Tiago, dapat na matuloy ang kasalan ni Maria Clara at ng pinsan. Ipagsabihin mo magdahaos tayo ng isang piyesta. Maganda yan. O siya, mauuna na kami. Sige, salamat sa pagdami. Crisostomo! Patawarin sana ako ng alaala ng aking nasasabihin ko sa iyo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang tunay kong pagkatao. Ang kinikilala kong ama, hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring magpakasal sa iyo sapagkat mabubunyag ang lihim na iyan. Matutuklasan ang kataksilan na ginawa ng aking ina at masisira ang dangal ng kinikilala kong ama. Ipapakasal na ako ng kinikilala kong ama. Minahal at inalagaan niya ako kahit hindi niya tungkulin. Kaya't bilang ganti ay dapat sundin ko siya. Si Ibarra ay nagpaalam dahil siya ay tumakas lamang. Hindi magtatagal ay malalaman din ito ng buong bayan. Mabilis na sumasagwan si Elias patungong San Gabriel. Dadaling ko kayo sa bayan ng isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Ihatid ko doon ang salapin ninyo na itinago ko. Magagamit nyo iyon sa pangingibang bansa niyo. May ibang bansa? Sa ibang bansa, makapangupuhay kayo ng kainin. Marami kayong kaibigan sa Australia. Tulungan ko kayo upang pagkakatawad. Iligtas mo ang aking buhay ng dalawang sa kabila ng katuloyan ng iyong ukal sa aking ukal. Ay, sumama sa akin sa bansa. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko nais pugtis. Dito ko nais mamatay. Pero bakit pinaalis niyo ako? Sa ibang bansa ay maaari kayong magtagumpay. Kung daranasin ninyo ang ipayong hirap, ay baka dumating ang araw na itakwin ninyo ang sarili niyong bayan. Yan. Nagpatuloy sila sa pamamangka hanggang sa may marinig sila na may isang tinig na sumisigaw. Nakita ni Elias ang isang bangka na papalapit sa kanila, lulan ang mga gwardya sibil. Gusto mo, mahuhuli na tayo. Ikaw na mamangka at natalon ako. Tuloy ako sa tubig upang ako ang kanilang Huwag kang mali, lalaban tayo. Hindi tayo magtatagumpay, wala tayong armas. Magkita na lang tayo sa Noche Buena, sa libingan ng inyong nuno. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng mga ito kay Elias. Sumisid si Elias at di na muli pang lumitaw. Nakalipas ang ilang oras ay umalis na ang palawa at mga gwardya sibil. Nakita nilang may bahid ng dugo sa tubig baybayin ng Pangpang. Nakatingin si Maria Clara sa pahayagan na nagbabalitang nalunod si Ibarra. Ang isip ay nasa kawalan ng mga sandaling iyon. Tinatnan siya ni Padre Damaso sa ganoong kalagayan. Natakot ka, no? Hindi mo inaasahan ang aking pagbalik. Nandito ako para masaksihan ang kasal mo. Sakit ka na naman ba, anak? Ba't ka namumutla? Mahal po ba ninyo ako? Tulungan ninyo ang aking mama para di matuloy ang aking kasal. Noong nabubuhay pa si Ibarra, gusto kong lumaban, umasa at manalig. Ibig kong mabuhay para marinig ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon, patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Hindi hamak na nakahihigit sila Ares kay. Maaari akong magpakasal kanino man noong nabubuhay pa si Crisostomo. Wala namang ibang gusto ang abaw kundi ang malalaking udahin mula sa mga nasa kulit. Pero ngayong patay na siya, walang sino man nagtatawag sa akin na asawa. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Anak, patawad. Hindi ko sinasadya ang tagungkutan mong ito. Ibig ko na mabigyan ka ng mabuting kinabukasan ng kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal mo pala ako, huwag mo kong hayaan maging malungkot habang buhay. Patay na siya, ibig ko na rin mamatay o maging madre. Isang madre? Isang madre? Hindi mo lamang alam, anak ko. Ang buhay na misteryong nakakubli sa mga pader ng kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapangangalagaan. Mamanap ka ng iba, mahalin ang binata kahit sino man siya. Huwag lang ang kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Diyos ko, pinarusahan mo ko. Pagpalain mo ang anak ko.
Ayoko mamatay ka. Magmamadri ka. Pauwi na si Basilio at tinatnan iyong sira-sira at wala ang ina. Inang! 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 Nasaan kayo, Inang? Si Inang! 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 Sino ka? Sino ka? Hindi kita kilala! Inang! Inang! Hinabol ni Basilio ang ina pero binato siya ng isang babae sa daan. Tinamaan ng bato si Basilio pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa ina. Tigmak ng dugo ang noo ni Basilio at nawalan ng malay ito. Pinagmasdan ni Sisa ang mukha ng bata at natigilan siya nang makilala ito. Basilio? Basilio! Basilio! Basilio? Ako ito, Inang. Hinagka ni Sisa ang kanyang anak hanggang sa napalugmok na rin ito. Inang? Inang? Inang! Inang! Nagbalik ang ulirat ni Basilio. Ngunit patay na si Sisa. Gumising kayo, Inang! Inang! Gumising kayo! Sinong babaeng iyan? Ang inang ko po! Nasugatan ako at 2 araw nang hindi ko makain. Hindi magtatagal ay mamamatay rin ako. Kung walang sino mang darating, pukayan mo ang mga ginto kong ibinaon. Hariin mo iyon at gamitin mo sa iyong pag-aaral. Mamamatay akong hindi ko man lamang masisilayan ang ningning ng bukang liwayway ng aking inang bayan. Kayong mapapalad na nakakakita, batiin niyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok at nasawi sa dilim ng gabi. Inang! Tuluyang pumasok sa kumbento si Maria Clara, samantalang nanirahan si Padre Damaso sa Maynila. Tumanggap ng kautusan si Padre Damaso na inililipat siya sa isang malayong lalawigan upang maging kura. Labis na dinamdam ni Padre Damaso ang nangyari at kinabukasan ay natagpuan siyang patay. Si Padre Salvi ay nanungkulan sa kumbentong pinasukan ni Maria Clara. Walang makapagsabi kung ano ang naging kapalaran ni Maria Clara sa loob ng kumbento.